Nakikiusap ako, tulungan mo ako. Bilisan mo at habulin mo. Pre, ito ay may lason. Magandang babae. Gusto kitang iligtas. Hindi mo ako masisisi diyan. Isa itong tagapagluto. Sino ka? Ako ang iyong tagapagligtas. Ikaw ay may lason. Iniligtas kita. Ganyan ka ba magligtas? Ako ang mananagot sa iyo. Ito ay 1,000,000. Huwag mong ipaalam sa ibang tao ang tungkol dito. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Tagapangulo ng Nanhe Group, si Nanggong Ling. Hindi pwedeng nagkataon lang. Gusto ba ng guro na bumaba ako sa bundok? Ang asawa na nakita ko ay siya. Hahaha. Galing. Kalihim Xiao yun. Kung ako'y magiging bodyguard ni Chairperson, Nanggong, gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Sino man? Sino ka? Ang pangalan ko ay Chen Feng. Narinig ko na ang chairperson ng Nanhe Group, si Nanggong Ling, ay naghahanap ng mga bodyguard. Gusto kong subukan. Tulad mo? Bodyguard pa rin? Bata, para kumain ng bowl na ito, kailangan mong umasa sa tunay mong kakayahan. Nakikita ko ang itsura mo, tinangay ng hangin, hahaha. Nakita ko lang na lahat ng taong ito ay natalo mo. Pwede bang talunin kita? Hindi mo ako matatamaan. Ako ang National Sanda Champion noong araw. Kwalipikado na ba ako ngayon? Siyempre, Mr. Chen, pumasok ka. Mag-sneak attack ka? Kaya ko rin yun. Makipag-agawan ka sa akin ng trabaho. Makikita mo akong durugin ang mga buto mo isa-isa. Chairman Nai talaga na ang personal bodyguard mo. Papasukin siya. Chen Feng, pumasok ka. Ikaw yan. Xiao Yun, bumaba ka muna. Pinaghirapan mo akong hanapin. Para lang akong takutin. Pananakot? Hindi ba? Hoy, ba't bigla kang naging cold? Nakalimutan mo na kung gaano ka kasaya kagabi? Tingnan mo. Hinalikan mo ako. Bastos ka, tumahimik ka na. Bastos, sinasabi ko sa'yo, kung hindi dahil kagabi, ikaw at ako, matagal ka nang dahil sa pangunahing epekto, namamatay sa atake sa puso. Dapat kitang pasalamatan sa sinabi mo. Hindi na kailangan, pero ang nagbigay sa'yo ay talagang malupit. Nagulo ka ng 5 oras kagabi. Masakit pa ang likod ko. Tumahimik ka, bastos. Sabihin mo nga ulit ang nangyari kagabi. Ipapalabas kita ng guard agad. Ano bang gusto mo? Anong ano? Bodyguard mo na ako ngayon. Sibak ka na. Hoy, ganito mo ba binabayaran ang mga tagapagligtas mo? Gusto mo ng pera? Pwede kitang bigyan. Mas mabuting turuan ng tao kaysa bigyan ng isda. Kaya bigyan mo ako ng trabaho. Ay. Ano bang gusto mong gawin? Yung ginagawa habang nagsisex. Chairperson nandito, si Mr. Sun Long. Huwag papasukin. Miss na miss ka niya at nang matanda. Linger, huwag kang masyadong malamig. Ikaw yung lalaking yan? Uy, sino ako? Kaya ito yung malaking magnanakaw na walang hiya? Nabigo ang lason kahapon. Dumating ulit ngayon sa pintuan. Ano? Sunlong. Ikaw yung kahapon. Siya yan. Linger, huwag kang magalit, kasi natanggap ng matandang ginang ang bigay kaya mayroon akong pera. Pero maging tapat tayo. Hindi ako makapaghintay na makasama ka ngayon. Sunlong. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Linger, ano na ang bigay kaya? Natanggap ko na ito. Ngayon, ikakasal ka kay Mr. Sun gamit ang lisensya. Hintayin mo hanggang makuha mo ang sertipiko. Mr. Sun ay maaaring gawin ang kahit anong gusto niya. Ate, ang pamilya Sun ay kakapromote lang bilang first class na pamilya sa Luocheng. Ilang babae ang gustong makiling sa kanya pero hindi kaya. Tingnan mo, blessing mo na yan. Huwag kang mag-alala, Linger, pangako ko na pakitunguhan kita ng mabuti. Tama, masasabi ko rin sa iyo ang magandang balita. Sinabi ng tatay ko, ang alagad ng Taoist priest Qingwei, isang buhay na Diyos sa Mount Kunwu,
Dito mismo sa Los Angeles. Kung sino man ang makakahanap sa kanya, kahit sino ay maaaring maging pinakamalaking pamilya sa Los Angeles. Paano nila nalaman na darating ako? Inay, huwag nating sabihin na may mapapangasawa ako. Kahit wala, bakit ikaw ang nagdedesisyon para sa akin? Paano ka nakikipag-usap kay inay? Kasal ng mga anak, mula pa noong sinaunang panahon, utos ng magulang, salita ng matchmaker. Paano mo nasabing hindi ito pagre-rebelde? Ma, Nanggong Ching. Sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, kung gusto mong giyain ako ng mag-isa. Hindi ako mag-iisip na ibalik ka sa probinsya. Mabuti yan. Linger, kinagalit mo ba ako? Ano ang hindi karapat-dapat sa iyo, Mr. Sun? Ang Chen Xiaozhou na hinihintay mo ay hindi pa lumalabas sa loob ng maraming taon. Sa tingin ko, matagal na siyang namatay sa labas. Ate, tingnan mo kung gaano kagalit. Hindi ba ako maayos dito? May problema ba kung ganito ako magsalita? Okay lang ba? Walang problema. Huwag mong isipin na hindi ko kilala ang mga taong tulad mo. Nagiging mas maliwanag sa araw, mas lumalala sa kama ngayong gabi. Ang masasamang salita ay walang hiya. Baliw ka para mangahas na tamaan si Mr. Sun. Humingi ka ng tawad ngayon din. Paanong sinaktan mo ako? Itutuwid kita ngayon din dito, ipapaalam ko sa buong kumpanya. Ang karaniwang malamig na chairperson ay talagang isang asong babae. Hindi pa ako naglaro sa opisina, nga pala. Ano naman ang presidente ng iceberg na tulad mo? Mabuhay ng napakalaki, kasing mura ng bibig mo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako nito. Ang ganda kong babae, isa sa alang-alang mo bang? Kunin ulit ako ngayon? Pakitawag naman si Mr. Sun at sabihing lumabas siya. Sino ba ang akala ko itong pulubing mabaho? Lumalabas na isa siyang mabahong part-time worker. Walang galang, sabi mo. Nanggong Ling. Sa ilang araw, paghuhubaran kita at magmamakaawa kang ibigay ko sa iyo. Ate, gusto mo ba talagang kalabanin ang Sun Group? Tapos na-offend ko ang pamilya Sun. Ang pamilya, nanggong natin ay lubos nang wala na. Kumakain kayo sa presidente. Kumuha kayo sa presidente. Nakatira kayo sa presidente. Bumalik at ilabas ang mga siko. Mga walang hiya na salita, talagang nagpapakita ito sa inyong dalawa. Sino ka? Mga usapin ng pamilya namin, ikaw na ang tuturuan ng tagalabas? Isang pulubing mabaho lang. Hindi ko nga alam ang aking pagkakakilanlan at katayuan. Linger, kung tama ang pagkakaalala ni nanay. Sa loob ng 3 araw, ito na ang huling araw ng kasal mo kay Chen Xiaozhou. Kung hindi siya babalik, para bang patay na siya. Magmadali ka at pumunta kay Mr. Sun para kumuha ng sertipiko at magpakasal. Ate, sarili mo lang ang nakikita mo. Makasarili ka. Xing-er, umalis na tayo. Hindi nakapagtataka na paulit-ulit na sinabi ng master bago umalis. Kailangan kong mahanap ang asawa ko sa lalong madaling panahon. Lumalabas na may limitasyon pala ng oras. Para manatili ako, kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Sabihin mo, Ang usapan ko sa aking ina kanina. Sigurado akong narinig mo ring ito. May fiancé ako. Ang engagement namin ay sa loob ng 3 araw, kung hindi siya magpakita. hindi. Gusto mo talagang pakasalan ang maliit na walang kwentang si Sunlong? Siyempre hindi, kahit umaasa ako sa isang himala. Pero alam kong wala akong balita sa kanya sa loob ng maraming taon. Malaki ang posibilidad na hindi siya lilitaw sa huling 3 araw. Kaya ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Alisin si Sunlong? Hindi ako gumagawa ng ilegal na bagay. Gusto kitang pakasalan sa loob ng 2 araw. Huwag kang magkamali. Ayaw ko lang na ang aking ina. Laging tungkol sa aking kasal. Kahit hindi ako natatakot sa kanila. Pero lagi. Nakakainis pa rin. Okay lang. Walang pakinabang. Hindi. Anong pera ang kailangan mo para tulungan ang asawa mo? Linger, darating si Mr. Sun para mag-propose ng kasal mamaya. Bakit hindi ka ngumiti ng higit? Tama, ate. Hindi mo alam na sinusubukan ni Mommy na pakalmahin si Mr. Sun? Ilang beses ka pumunta sa pamilya Sun? Pinagawa kita niyan. Dumating si Master Son. Pera, Mommy pera, maraming pera. Pero nanay, pera, maraming pera. Mr. Sun, ano ito? Madam, sabi ng tatay ko, hindi natin pwedeng hayaan ang iba na isipin na walang halaga ang mga apo natin. Well, itong 5 milyon ay bagong karagdagan sa ating pamilya. Okay. Si Mr. Sun ay may puso. Gaya ng inaasahan sa isang first class na pamilya, napaka mapagbigay. Mayaman, kaya pakasalan mo siya. Gusto ko, hindi ako minamata ni Mr. Sun. Nanggong Ling, natatandaan mo ang sinabi ko. Gagawin ko ito para sa iyo ngayong gabi. Pasensya na.
May asawa na ako. Mahal, nandito ako para sunduin ka sa trabaho. Tumigil ka. Mr. Sun, may iba ka pa bang gagawin? Lintik, nangangahas kang paglaruan ako, di ba? Ate, paano mo nagawang magsinungaling kay nanay? Pakasalan mo itong walang kwentang pulubing bodyguard. Linger, may respeto ka pa ba sa nanay mo? Puta, gusto mo bang magrebelde? Ikaw ang nanay ko. Pero, bakit sa tingin mo kailangan kitang sundin sa lahat ng sasabihin at gagawin ko? Boy, ang ganyang slutty fox ay mura para sa iyo. Pero hindi ako interesadong makipaglaro sa mga natitirang babae ng iba. Huwag mong tingnan ang kanyang karaniwang kawalang malay at pagiging malamig. Hindi ko alam kung ilang lalaki ang lihim na nagbigay sa akin. Hahaha. Meow ulit. Pagbabayarin kita. Sabi ko, puta siya. Sabi ko, pagbabayarin ko siya. Papatayin kita. Ang baho mong bodyguard. Baliw ka ba? Dumating na ang pinuno ng pamilya Son. Tapos na ang pinuno ng pamilya Sun sa kanyang mga kasalanan. Sino ang may lakas ng loob na manakit sa anak ko? Tatay, iligtas mo ako, tatay. Mr. Sun, talunan siya. Baliw. Wala kaming nakakakilala sa kanya. Ito ang basura. Ninakaw niya ang babae ko. Tulungan mo akong turuan siya ng leksyon. Barilin mo ang bantay na aso. Ikaw lang? Sir, ikaw si Chen Feng. Mr. Chen? Kilala mo ako? Nakilala ng kontrabida na si Sun Jeng ang makalangit na guro. Ano ang lakas ng loob mong insultuhin si Mr. Chen? Humingi ka ng tawad ngayon. Bakit mo ako sinasaktan? Tinatamaan mo ang basurang ito. Mr. Sun, nagkakamali ka ba? Tinuruan ko ang anak ko ng leksyon, hindi sa mga tagalabas ang manghusga. Humingi ka agad ng tawad. Pinapag-apologize mo ako sa walang kwentang bodyguard. Imposible. Si Mr. Chen ay aking inaanak. Kayo, mga matanda, hindi naaalala ang mga kontrabida? Patawarin mo siya, parang aso. Mr. Chen, Sino ba siya? Mr. Sun, nagkakamali ka ba? Bodyguard lang siya na nakita ni Linger. Oo, Mr. Sun. Bakit ka lumuluhod para sa kanya? Baliw ka ba? Bakit ka lumuluhod sa walang kwentang bodyguard na ito? utangin mo, ito ang disipulo ni Taoist priest Ching Wei na sinabi ko sa iyo. Ano siya? Sino ba ang hindi nakakakilala sa buong kapital? Buhay na immortal na Taoist priest Ching Wei, kung hindi dahil sa payo ni Taoist Ching Wei noong una. Paano naging mabilis na first class na pamilya sa kapital ang pamilya Sun? Kahit bata pa si Mr. Chen, pero minana niya ang lahat ng mantle ni Taoist Ching Wei. Mga walang kwenta na hindi nakakakilala ng Mount Tai. Ang unang major oriental na pamilya sa Beijing. Nandito na ang pamilya Oriental. Pamilya Oriental. Si Dong Fang Yue ay nag-special trip para salubungin si Mr. Chen sa kapital at tuparin ang kasunduan sa akin. Mr. Chen, ang Pamilya Oriental ay nagdaos ng banquet sa Beijing International Hotel. Sana ay pahalagahan ni Mr. Chen ang iyong mukha. Ang dalagang Dongfang ay una rin sa pamilya Sun namin. Kailangan unahin ang nauna. Pamilya Sun. Anong Pamilya San? Nakikiusap ako kay Mr. Chen na magpakita. Pakiusap kay Ji Chen na magpakita. Tungkol diyan, minsan sinabi niya na siya ay isang pari ng Taoismo. Tingnan mong mabuti. Si Chen Feng at Xiao Zhou ay talagang magkamukha. Walang ganoong pagkakataon sa mundong ito. Miss Dongfang, ngayon ang araw na kami ng aking asawa ay nagparehistro. Kailangan ko ng silid pang kasal. Babalik na lang ako sa ibang araw. Ano bang sinasabi ng masamang batang ito? Nakakahiya. Kung gayon, aalis na ako. Ano pa ang ginagawa mo? Magpaumanhin ka agad kay Ji Chen. Paumanhin. Ano? Hindi kita marinig. Lakasan mo ang boses. Ji Chen, paumanhin. Ako dati, hindi ko kilala si Tarzan. Patawarin mo ako. Huwag mong alalahanin ang mga masasama. Asawa, ano sa palagay mo? Sun Long, ayaw na kitang makita muli. Umalis ka. Ji, Chen, talagang paumanhin. Mauna na ako. Huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kung may kailangan ka. Narinig ko na ang anak na babae ng pamilyang Dongfang ay engaged na sa ibang tao. Paano ako maaring magpakasal kay Chen Feng? Baka peke itong si Miss Dongfang? Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Kanina lang,
si Dongfang Yue, ang aktor na inimbitahan ni Chen Feng. Lahat tayo, lahat ay nalinlang niya. Chen Feng, ang tapang mo. Paanong naglakas loob kang maghanap ng magpapanggap na si Dongfang Yue para dayain? Paano mo nagawang humanap ng taong magpanggap na Dongfang Yue para lokohin kami? Pagka, Ang pangalan ng Taoist priest na si Qing Wei, ang buhay na Diyos ng Kunwu Mountain. Narinig ko na. Paano niya kinuha ang kanyang mantle? Ibinigay ito sa isang mabalahibong binata na nasa early 20s? Ate, nasa itaas si Miss Dongfang. Ikaw at ako ay hindi pa nakakita. Huwag kang magpalinlang sa basurang ito. Kung siya ba ay inapo ni Taoist Qing Wei, diwata pa rin ako. Sa tingin ko hindi niya alam kung paano dayain si Mr. Sun. Sinabi na siya ang celestial master ng Kunwu Mountain. At pagkatapos ay nagbabayad ka ng mga tao, nagpapanggap na Miss Oriental. Ang layunin ay manatili sa aming bahay at hindi umalis. Oo, tama kayong lahat. Hindi iyon nagbabago ng katotohanan, nakasal na kami niya. Ate mo, nalilito ka ba? Huwag mong isipin si Linger. Bukas ay hiwalayan mo ang basurang ito, isang marangal na chairperson ng Nanhi Group. Ikinasal sa isang mabahong bodyguard. nanay, kung sino ang pakasalan ko ay usapin ko. Huwag kang mag-alala. Kung wala ng iba, babalik na ako sa aking kwarto para maghanda at pumunta sa kumpanya. Asawa. Asawa, Sapat na ba? ikaw ang asawa ko. Ano naman kung tumingin pa? Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ako interesadong malaman, pero kailangan mong tandaan. Peking kasal lang tayo. Oh, mahal. So, bawal bang tawaging asawa? Huwag mo akong tawaging asawa. Pwede namang tawaging manugang. Hindi mo ako mapapalapit sa iyo. Mas lalo mo akong kamumuhian. Sana hindi mo agad maubos ang pagmamahal ko para sa iyo ngayon. Kung ganito mo ako aakitin, hindi ko na mapipigilan. Gusto ko nang... Naghihintay ka pa ba sa Chen Xiaozhou na iyon? Wala kang pakialam doon. Walang kinalaman sa iyo. At maging sarili mo, ikaw ay isang seguridad. Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat. Karaniwan, nagtatrabaho ako sa Nanhe Group. Kapag maayos ako, pwede kang mag-assign ng kahit anong gusto mo. Pero kung may gagawin ako, kailangan kong lumabas. Kailangan mong pumunta doon sa lalong madaling panahon. Si Po. Nagkataon lang na pupunta sa bahay ng Dongfang. Bago bumaba ng bundok, sinabi ng master, si Dongfang Xiong ng pamilyang Dongfang ay kaibigan ko. Dapat akong bumisita kahit isa o dalawa kapag may oras ako. Ay, tumayo ka rito. Ikaw, si Ginoong Chen Feng Chen. Kilala mo ako? Ay, kumusta? Sino ba sa buong pamilyang Dongfang ang hindi nakakakilala sa iyo ngayon? Kahit ang mga langgam sa villa ay ipinaalam na ni Miss kahapon. Basta pumunta ka, pamilyang Dongfang, walang bawal, walang sagabal. Tuloy, pasok po kayo, pakiusap, mag-ingat ang lahat ng unit sa loob. Atensyon sa lahat ng unit. Chen Feng, nandito si Ginoong Chen. Chen Feng, nandito si Ginoong Chen. Maligayang pagdating Ginoong Chen sa Oriental Paradise. Tatay, nandito si Ginoong Chen. Ginoong Chen, pakisuyong papasukin si Ginoong Chen. Labis akong pinarangalan. Maaari bang itanong kung ang iyong ama na si Taoist Qing Wei ay nasa mabuting kalusugan pa? Ang guro ay nasa mabuting kalusugan. Wala namang malala. Mabuti naman. Ginoong Chen, mayroon akong hiling. Sabihin mo. Tandaan noong 3 taon na ang nakaraan. Noon sinabi ko sa iyong guro na si Taoist Qing Wei, humingi ako ng payo tungkol sa iyong kasal kay Yue. Noong panahong iyon, sinabi ni Taoist Qing Wei na bigyan ka ng karapatang pumili. Si Ginoong Chen ay matalino at makatuwiran. Si Yue ay maganda. Kayong dalawa ay napakagaling at magaganda. Kung si Ginoong Chen ay pumayag, ang matanda ay kukunin ang buong Oriental Mansion bilang dote para kay Yue. Hoy, Yue, ano ang iniisip mo? Nasa magulang ang desisyon. Ikaw ang papakasalan ko. Hindi ang mga magulang mo ang pakakasalan ko. Tinanong ko kung ano ang tingin mo.
Tio Oriental, hindi ba sinabi sa iyo ni Yuwer kahapon? Sabihin ano? May asawa na ako. Ano man ang mayroon si Ginoong Chen. Sayang. Paumanhin, Ginoong Chen. Saang pamilya sa Beijing galing ang iyong asawa? Kalimutan na iyon. Ang gawain na ibinigay sa akin ni Tio Dongfang. Malapit na rin akong matapos. Mauna na ako. Ah, mabuti. Si Yuwer ay maghatid kay Ginoong Chen. Suriin mo para sa akin. Beiming Mansion, Nangong Mansion, Fifth Mansion. Ang tatlong pamilyang ito. Sino ang may kaugnayan kay Ginoong Chen? Ah, tama. Kapag inimbestigahan ang Nangong Mansion, batiin si Nangong siya. Huwag mong galitin ang masamang Diyos. Kaya ayaw mong magpakasal? Dahil lang sa tatay mo o pamilya mo? Isang kontrata ng kasal na pilit tinutupad. Ipinanganak sa isang malaking pamilya. Ito ay isang hindi maiiwasang kapalaran. Kailangan mo akong pasalamatan. Salamat Mr. Chen sa hindi mo pagpapakasal sa akin. Yoho? Gusto ba ng chick na uminom kasama ng kuya ko? Si kuya ay nagmamaneho ng mahina. Tama si nanay. Kung ang babaeng ito ay talagang si Dongfang Yue, paano walang kahit isang bodyguard at binubuli ng mga gangster kasama ang basurang ito? Tingnan mong mabuti. Tumayo, Paano nangyari? Bakit wala sa kontrol ang katawan ko? talon, hehe. Masaya ka na ba ngayon? Paano mo nagawa iyon? Halikan mo ako at sasabihin ko sa iyo. Bastos ka. Chen Feng. Ang galing ng pagkakataon. Chen Feng, tumakbo ka. Hindi nila ako magagalaw. Ako si Dongfang. Nagpapanggap ka pa na Dongfang Yue sa akin? Ikaw, kung ikaw si Dongfang Yue, ako ang hari ng langit. Pinalo mo siya? Tapos ka na. Hindi lang siya ang papaluin ko ngayon. Gusto ko ring maglaro sa harap mo. 2 araw pa lang magkasama, niloko na ako. Babayaran mo ako ngayon. Pindutin mo ako. Kailangan kong sabihin na ang babaeng ito ay talagang maganda. Ganyan ang itsura. Gusto kong makipaglaro sa ganitong mata. Bastos kang hayop. Naghahanap ka ng kamatayan. Asong hindi nakakaalala ng tama, sisipain kita hanggang mamatay. Okay ka lang? Oh, maraming salamat ho. Ayos lang. Walang anuman. Mauuna na ako. Itong pakiramdam. Ngayong kasal ka na, mag-ingat ka lang. Ito ang Oriental Order ng Oriental Mansion. Kung magkaroon ka ng malaking problema sa hinaharap, pumunta ka rito. Kahit sino ay bibigyan ka ng respeto. Nasaan ang mga tao? Basura. Kuya, siya iyon. Papatayin kita ngayong araw. Sige, patayin mo siya. Ako ang mananagot. Binalaan kita dati, pero gusto mo pa ring mamatay. Nasaan ang mga tao? Kimen Fujia, kumpleto sa 1 pulgada. Mga walang alam. Tungkol sa aso. Patayin mo na ako. Kung hindi, hahanap ako ng tao na papatay sa'yo sa hinaharap. Whoops! Medyo bastos iyon. Ikaw, bata. Ano na naman iyon? Alo? Ouch, si Ji Chen pala. Anong problema ng negative cellphone ko? May 10 minuto ka para sunduin ang isang tao. Tatay, iligtas mo ako. Wala pang 10 minuto. Kontrabida, ikaw ba ang dahilan kung bakit nalipol ang pamilya Sun? Sumuko ka na lang. Papatayin kita. Ang batang ito ay hindi talaga apo ni Qingwei na paring Daoist, at ang Dongfang Yue ay peke rin. Puro artista lang. Ji Chen, pasensya na. Walang magawa ang inaanak ko. Ang anak ko ay paulit-ulit na lumalait sa'yo. Babalik ako at tuturuan siya ng leksyon. Tatay, kailan ka naging walang silbi? Papatayin kita. Ang bundok kunwo ay makapagpapayaman sa'yo. Maaari kang mabangkarote. Alo, asawa. Nasaan ang mga tao? Pupunta ako diyan agad. Asawa. Amo. Kailangan kong makipagkita sa isang kliyente. Ihanda ang kotse. Ginoong Sun, hindi ako nasa magandang mood kamakailan.
Tiger, hindi mo alam. Buwisit ka makailan, 2 beses akong natalo sa walang kwenta. Putang ina, umaasa lang siya sa kanyang kung fu. Paulit-ulit nila akong iniinsulto. Dahil sa posisyon ng pamilya Sun mo sa kabisera, maliban sa 4 na pangunahing pamilya, may mga tao pa ring hindi sineseryoso ang anak mong si Sun. Yung matanda kong tatay, masasabi na siya ay ina po ng isang buhay na diwata. Huwag mo akong hayaang lapitan siya. Putang ina, ano ba siya? Mahirap bang tanggalin ang isang tao sa kabisera? Oo, paano ko nga ba nakalimutan ka? Sabihin mo, gusto mo ba ang kanyang mga kamay o mga paa? Gusto ko siyang patay. 'Di ba? Ito ang ginagawa ko sa Tiger Hall. Ang aking mga kapatid ay pinaka-profesional. Huwag kang mag-alala, Kuya Tiger. Alam ko ang mga patakaran. 5 million. Ato, milyon. Pinutol ko ang mga litid ng kamay at hamstring niya. Iiwan siyang buhay. Bahala ka na sa kanya. Sang-ayon. Kayo dalawa, magbigay pa ng 3 puntos. Pipirmahan ko ang kontratang ito. Miss Nanggong, huwag mong sabihing 3 tuldok. Kahit 30 puntos ay okay lang. Ang grupong Lausepi namin ay hindi kinukulang sa perang ito. Basta ikaw, Miss Nanggong, Miss Nanggong, huwag kang magalit. Basta kasama mo ako. Ayan na. Tumigil ka dyan. Huwag mong isipin na nagkataon lang na may apelyido kang Nangong at ituring mo ang sarili mo na parang taga Nangong Mansion. Huwag kang mag-alok ng walang kwentang toast. Uminom ng multang alak. Turuan kita mamaya. Lakas ng loob mo na saktan ako? Wala akong babaeng hindi ko kayang paglaruan sa buhay ko. Isang napakagandang tulad mo. Karapat dapat kang gawin. Lumabas ka. Tumayo ka sa pinto at ipakita mo sa akin. Hoy, darating na ang gamot. Sasapatan kita ngayon. Hindi ba medyo bastos iyon kanina? Hayaan kong maranasan mo kung ano ang ibig sabihin ng gustong mamatay mamaya. Hindi mo ba ako naririnig? Bakit sa tingin mo ay kulang ang pera? Bibigyan kita ng isa pang tumpok. Umalis ka, hindi mo ba narinig? Asawa, teka, gagamitin ko ang internal force para tulungang ilabas ang lason. Asawa, wag. Hindi ko mapigilan. Hoy, asawa, hintayin mo ako. Mahal, kung talagang ayaw mo sa akin, kalimutan na lang. Kung gusto mo, pananagutan kita. Hinihintay ko pa siya. Pero hindi na ako malinis. Sinabi mo na ang driver na si Chen Xiaozhou. Madrive, Matutulungan kitang mahanap siya. kung aaliwin mo ako. Kung gayon, hindi mo na kailangan. Talaga, hintayin mo lang ang magandang balita ko. Nakikita mo, dumidilim na. Kumain muna tayo. At Ito ang sinabi mong kakainan mo. huwag mong hamakin ang maliit na restaurant na ito, ang alab ng buhay, ang pinakanakakataba ng puso. Amo, may bisita. Bigyan mo ako ng menu. Narito na sila. Ano ang gusto nilang kainin? Bakit ka umiiyak? Ang daming pinggan. Hindi ko matapos hugasan. Hindi ko talaga matapos. Bakit ka umiiyak? Bilisan mo at hugasan. Kayo dalawa, umorder kayo ng kahit anong gusto ninyong kainin. Amo, hayaan mong itanong ko kung sino ang babaeng iyon. Amo, teka, sino ang babaeng iyan sa'yo? Anong kinalaman mo dyan? Kung gusto mong kumain, umorder ka. Kung hindi ka kumain, umalis ka na. Hindi ba dapat dumukot at magbenta ng mga babae ang amo na ito? Mukhang pamilyar ang babaeng ito. Hindi, mag-o-order ba kayo o hindi? Umalis kayo kung hindi kayo mag-o-order. Masakit, masakit. Sasabihin mo ba o hindi? Sinabi ko na. Kumakain siya dito nang hindi nagbabayad. Isang tao, kumain para sa 10 tao. Hindi pa rin siya nagbabayad. Sabi mo, hindi charity ang maliit kong negosyo. Naisip ko, ipaghugas na lang siya ng pinggan. Ngayon, mahigit kalahati ng pinggan ang nahugasan niya. Ano sa tingin mo, nagpapatakbo ako ng charity? Pasensya na, amo. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede kong hilingin kay Lolo na bigyan ka ng maraming pera? Ano bang magagawa ko para sa'yo? Karapat dapat ka dyan. Tingnan mo ang ginawa sa'yo ng amo. Amo, mayroon akong $10,000. Kunin mo. Ang sobra ay bayad sa pinsala sa isip. Nakakahiya naman yan. Oh, Kaya,
Dinala ko na siya. Ang baba Babalik ako sa kumpanya para may ayusin. Tandaan mo sunduin ako pagkahatid mo kay Shawokswe. Si, ang babait ninyong mga tao. walang anuman. Kumbaga, anak ka nga ng Northern Darkness. Hindi ka lumalabas ng walang mga bodyguard. Sa tingin ko nga, marami pa namang mababait na tao sa mundo. Ayaw kong magdala ng mga bodyguard. Tinanggal ko ang bodyguard na ipinadala ni Itay para magbantay sa akin. Di wag kang magdala ng bodyguard. Walang pera. Hindi ko naman masyadong inisip yon. Medyo naisip ko na rin. Malinaw ang katangahan sa mga mata mo. Hoy, ingat. Kuya! Kuya! Akala ko kaya mo lahat. Ganyan lang pala. Ayos ka lang? Tatawag agad ako ng 120. Wag. Ikaw? 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 Tama ang amo. Kulang pa ako sa praktikal na karanasan. Paano mo nagawa yon? Ito ay paper avatar para sa pag-iwas sa sakuna. Ito ay isang avatar na gawa sa papel para sa pag-iwas sa sakuna. Malamang mahal iyon. Pasensya na. Kung hindi dahil sa pagpapadala sa akin, hindi ka rin. Mahal ito. Binigyan ako ng master ng 100 bago bumaba ng bundok. Ngayon, 99 na lang ang natitira. Tara. Master, pwede mo ba akong tanggapin bilang alagad? Pwede kang magbayad ng tuition. Salamat, Ginoong Chen. Iligtas ang maliit na babae. Magmadali at magpasalamat kay Ginoong Chen. Salamat, Ginoong Chen. Hoy! Hindi. Walang problema. Nagpapaikot-ikot buong araw. Tingnan mo kung paano kita haharapin mamaya. Maupo ka, Ginoong Chen. Umupo si Tio Beiming. Napatawa si Ginoong Chen. Isa lang ang anak kong babae. Mamana niya ang malaking North Netherworld. Pero hindi mabuti ang babaeng ito. Siya nga pala, kunin mo na ang Beiming order. Tio Beiming, ikaw ay... Iniisip ng matanda na ang Beiming Mansion. May timbang pa rin ito sa kabisera. Iniligtas ni Ginoong Chen ang maliit na babae. Walang sapat na salita ang matanda para magpasalamat. Ang order na ito ay para kay Ginoong Chen. Ginoong Chen, kung makatagpo ka ng anumang paghihirap, ilabas mo. Sa kabisera, bibigyan pa rin ito si Ginoong Chen ng respeto. Ang galing. Siyempre, ang ating Beiming Mansion ay isa sa 4 na pangunahing mansyon sa kabisera. Bukod sa Oriental Mansion, Nangong Mansion, at ang ikalimang pamilya, at ang matandang bastos na Dragon Soul. Ginoong Chen, huwag tumanggi. Si, kukunin ko na. Ano ang kailangan ni Tio Beiming sa hinaharap? Kahit anong utos. Tatay, ang galing niya. Marunong siyang mag-spell. Hoy, pwede mo ba akong turuan? Pwede akong mag-apprentice. Pwede ka ring magbayad ng tuition. Kumuha ng apprentice. Ako ay apprentice pa rin ng iba. Pero ang maging asawa ay pwede. Uy, sinasaktan mo ako. Tigilan mo na ang kalokohan. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang. Gising na, mahal. Galit ako sa'yo. Napakasama mo. Tama iyan. Sinabi mo kanina na may magandang balita ka para sa akin. Anong magandang balita? Sun Xiao, tingnan mo. Tama ako, diba? Sina Dongfang Yue at Chen Feng parehong basura. Nagsabuatan sila upang linlangin ka at ang iyong tiyuhin. Nakakalungkot na si Chen Feng ay hindi nahulog sa aking mga kamay. Kung hindi, dudurugin ko ang kanyang mga buto ng paisa-isa. Anong ibig mong sabihin yan? Natagpuan ko na si Kuya Tiger mula sa Tiger Hall. Kagabi ay nagpadala sila ng unang mamamatay tao. Kung wala ng iba. Ngayon, ang katawan ni Chen Feng ay lumamig na. Hindi mo siya pwedeng pahirapan hanggang mamatay. Talagang mura para sa kanya. Uy, Kuya Tiger. Anong nangyari sa basurang si Chen Feng? Linger, pumangon ka. Binilhan ka ni nanay ng milk bone at itlog. Nanay, ano bang gusto mong gawin? May hahanapin si nanay na iba para sa'yo sa pagkakataong ito. Nanay, may asawa na ako. Alam ni nanay, kahit may asawa ka na, pwede ka namang mag-divorce ulit. Nakahanap si nanay para sa'yo ngayon. 100 beses na mas malakas kaysa sa young master son na iyon. Hindi ako makikipag-divorce kay Chen Feng o sa kanya. Nanay, Ikaw. Ay, Diyos ko. Si.
Ay, kayong dalawa sabay kayo. Sun Gongzi, halika at umupo. Magpapakulo si nanay ng tubig para sa inyo. Nangong Ling, ang galing mo talaga. Ang yabang mo, hindi kita kaya. Hindi ko ba kayang i-handle ang kapatid mo? Sa totoo lang, ang ganda ng kapatid mo. Lalo na ang boses mo. Ay, tigil na. Nakakahiya naman. Anong hiya? Nagsiping tayo. Nangong Ling. Sasabihin ko na lang sa'yo. Noong nagsiping kami ng kapatid mo, ang nasa isip ko lang ay ikaw. Yung maputing balat. At yung nakakatakam na lasa. Siyempre, nakakalasing isipin. Ha 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 ha. Anong gusto mong gawin? Huwag kang magsabi ng kahit isa pang salita. Ginger, paano mo kayang makasama ang ganyang tao? Yo, ate ko, kaya mong sundan yan. Mga pulubing bodyguard na magkakasama. Ano bang mali sa akin at kay Mr. Sun? Ang pamilya Sun, pero isang primera klasing pamilya, na pangalawa lang sa 4 na pangunahing pamilya. Ikaw pala. Tama. Umuusok ang mga puntod ng ating mga ninuno. Sumunod din siya sa apelyido ng Nanggong Mansion. Hula ko lang, kapag may kausap na tao tungkol sa kooperasyon, ililipat mo rin ba ang ating Nanggong Mansion? Kung hindi, sino ang gugustuhing makipagtulungan sa maliit mong pagawaan? Natawa ako ng sobra. Nakita ko na ang kumakain sa loob at labas. Nakita ko na rin ang mga taong naghahanap ng iba para mawalan ng dangal. Isang babaeng bobong gaya mo na walang modo at hiya. Unang beses ko palang makita ang tulad mo. Tara, Mr. Su, uminom ka ng tubig ng mabilis. Hoy, ma'am, may gagawin pa ako. Hindi na ako magtatagal. Ang tiya mo. Iwan mo na sa bodyguard mong manugang. Mabahong bodyguard na parang aso niya. Gusto kong uminom ng tubig na pinakuluan ko gamit ang sarili kong kamay. Kalimutan mo na. Gusto kong uminom ng tubig at dilaan ang sahig para malinis. Asawa, oras na ba para pumasok sa trabaho? Tara na. Ay, ilang tao. Sana may plum para pawiin ang uhaw ko. Pandadaya sa sarili. Mahal, anong pose ang gagamitin natin sa gabi? Gusto ko nasa taas. Mahal, magaling ka kanina? Tama talaga? Tahimik. Mahal, hindi mo nakita kanina. Ang kontrabida. Kailangan itong isuot ng masasama. Hindi mo nakita ang ekspresyon ni Sunlong. Parang galit na Japanese melon. Hahaha. Tahimik. Kumusta, nanay? Ganun. Pero pagkatapos nito, kailangan nating mag-usap. Pumunta sa Feiyu Restaurant? Hindi ba tayo nagdesisyon na kumain doon? Makikipagkita ako sa aking blind date. Blind date? Asawa, ayaw mo sa akin? Anong mali sa akin? Sabihin mo. Ayaw mo sa akin. Sasabihin ko lang na hindi sa kanya. Pero makikipag-usap ako sa nanay ko pagkatapos nito. Sabihin sa kanya na huwag akong guluhin. Natakot ako ng sobra. Grass. Mahal mo ba talaga ako? Bakit mo tinatanong? Pinapaalala ko lang sa iyo. Kailangan mong tandaan na tayo ay relasyong trabaho. Pagkatapos noon, kapag hinintay ko ang taong gusto kong hintayin, magdidiborsyo ako. Anong bulag na date? Tatay? Anong klaseng babae ang hindi ko makuha? Longhan. Paano magiging manugang ng pamilya Longko ang isang ordinaryong babae? Diwata ba? Siya ay isang nakababata ng pamilya ng Nangong Mansion. Bakit matatakot ang itim kong dragon sa kanya? Nanggong Mansion? Ang kontratang iyon, maaari mo itong kunin sa hapon. Makipagkita sa babaeng ito sa umaga. Kumusta, Miss Nanggong? Salamat. Pero dahil sa galang, ang masasabi ko lang ay pinilit ako ng nanay ko na pumunta sa bulag na date na ito. Ako mismo ay walang plano para sa bulag na date o kasal. Anong ibig mong sabihin? Binibiro mo ako! Pasensya, Buisit? Alam mo ba kung sino ako? pasensya, hindi ko alam. Matagal ko nang tiniis ang mga tao ng Nangong Mansion mo. Nagtataka ako. Magkano ang kapital ng Nangong Mansion mo? Lakas loob na makipaglaban sa itim kong dragon. Taga Black Dragon Society ka. Sino sa iyo ang longhun na iyon? Ang Nanggong Mansion ay isa lamang miyembro ng angkan ng Ponzimo Festival. Lakas loob na tawagin ang tatay ko sa kanyang unang pangalan? Sino ka ba? Lakas loob na sakta ng asawa ko? Naghahanap ng kamatayan? Saktan mo ako. Mukhang gusto ng Nangong Mansion mo na magdeklara ng digmaan sa aking Black Dragon Society. Magdeklara ng digmaan? Sa tingin ko, hindi mo kaya. Tingnan mo ang sarili mo. Sa tingin ko, wag na lang itong tawaging Black Dragon Society. Palitan ang pangalan ng Loach Club. Kung gusto nilang maghanap ng tao mula sa Nangong Mansion, Sige, ang mga tao mula sa Nangong Mansion mo ay...
Kuya Ho, patawarin mo ako. Talagang hindi ko kasalanan. Napakasama ng batang iyon. Tumayo ka. Ang sugat ay sanhi ni Chen Feng. Oo, Malala ba ang sugat? medyo may internal injury. Kung ikaw ay nasugatan, umuwi ka ng magpahinga. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Wala nang sakit, pare. Kuya, mawawala na ang sakit. Tanggalin mo. Basura, puntahan mo at ipunin ang lahat ng mga kapatid sa bulwagan para sa akin. Mukhang ako na mismo ang gagawa. Gusto kong makita kung gaano kakayani si Chen Feng. Ito ay nagpakilos ng napakaraming tao. Kailangan mo bang ipaalam sa Dragon Master? Tiger, patawarin mo ako. Kuya Tiger, huwag mo akong pilitin na ulitin pa sa hinaharap. Ang dominante ni Kuya Tiger. May iba akong plano. Hindi ko alam kung gusto ni Kuya Tiger marinig ito. Sabihin mo. Saan pupunta ang asawa? Mansyon ng Nangong. Sige, ihahanda ko ang kotse. Pupunta ako sa mansyon ng Nangong. Sa tingin mo ba'y hindi ito kakaiba? Anong kakaiba? Ako ang iyong personal na guwardiya. Pumunta ka kung saan mo gusto. Marami akong naitanong. Hindi ba ito'y lampas sa autoridad ng aking bodyguard? Matalino ka naman. Tama. Mahal, may seryoso akong tanong. Itanong mo. Kaming dalawa, kailan ko magagawa ito? Muli, ng gising. Uy, asawa. Eto na. Ang asawa ay sobrang gwapo. Nangong Sheng, kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito, huwag mo akong bigyan ng hiya sa samahang itim na dragon. Masyado kang nanggigipit. Natatakot akong magalit ang pinakamataas na nakatatanda ng aming mansyon ng Nangong. Ha ha ha, Tagapangulong Nangong. Anong pinagkukunwari mo? Alam ng lahat ang apat na malalaking pamilya. May isang pinakamataas na nakatatanda sa pamilya Nangong. Pero wala pang nakakakita sa kanya. Baka ikaw mismo ang nagyabang nito at naniwala ka? Ang kooperasyon ay kooperasyon. Huwag mong tratuhing bastos ang Supreme Elder ng aking Nangong mansyon. Bastos. Bastos ako. Anong magagawa mo sa akin? Mayroon bang ganoong tao sa mundo? Kahit na nandito ang taong iyon. Anong magagawa niya sa akin? Alam ng lahat na ang apat na malalaking pamilya ay primera klase sa kabisera. Pero, sino ang nakakaalam? Ang Black Dragon Society ay isang matalas na espada sa itaas ng mga ulo ng apat na malalaking pamilya. Sinong suwail? Kaninong ulo ang puputulin ng espadang ito? Ikaw. Black Dragon Society. Sino ang darating? Kita ang Supreme Elder. Bihira ang asawa. Ang malaking tao ng Nangong Mansion. Tayo. Narinig mo ba ang pamilyang Nangong? Payo ko sa iyo, huwag kang magpakatigas. Kung hindi, pagsisihan mo. Itapon ninyo ang lalaking ito para sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Nangong Mansion, hintayin mo ako. Salamat, Supreme Elder. Sige. Walang anuman. Narito ako ngayon para pabagsakin ang patriarka. Ang pamilyang Sun na nagngangalang Sunjeng, may ginawa silang nakasama sa akin. Agad na itigil ang lahat ng kooperasyon sa pagitan ng Nangong Mansion at pamilyang Sun. Pina-freeze ng Nangong Mansion Bank ang mga ari-arian ng pamilya. Kuya Tiger, anong kabutihan meron si Sunlong? Hayaan mong maging ikaw ang buong pinsan na tigre para sa akin. Para sa iyo. Sun Gongzi, huwag mong masyadong seryosohin ang sarili mo. Hindi ginawa ng tigre ko para sa sinuman. Para ito sa mukha ng Tiger Hall ko. Mga kapatid, may nangahas na galawin ang Tiger Hall natin sa kabisera. Makakita, putulin. Putol. Kumusta? Halimaw, sino ang na-offend mo sa labas? Tapos na ang pamilya Sun natin. Tapos na. Tatay? Ikaw talaga. Dapat ako gumawa nito, hindi ikaw. Huwag mo akong protektahan ngayon. Gusto kong mag-isa. Sige, asawa. Pero ingat ka. Pakiusap, malaki. Maawa ka sa akin. Bigyan mo ito ng utal. Mayroon akong 10 taong gulang na anak. Mayroong 3 taong gulang na ina. Kakatok ako ng isa para sa malaki.
Hoy, para kang henyo sa pagmamali mo sa akin. Nakikiusap ka na mag-dinner tayo. Hindi ka ba nakikiusap? Bakit mo nasabi iyon? Dahil ba may espesyal akong ugali? Ang iba hindi ko alam. Paano naman tayong dalawa hindi alam? Anong ibig mong sabihin? Nag-compute lang ako ng hexagram para sa iyo. Ang iyong hexagram ay gintong palaka na nag-aalok ng kayamanan. Platong jade, kutsyarang ginto. Anong ibig mong sabihin? Ipinanganak kang may gintong susi sa iyong bibig. Ipinanganak upang maging mayaman. Yabang lang. Kung talagang mayaman ako, pwede pa rin akong lumabas at magmamalimos. Muli, ang paghuhula ng iba ay nangangailangan ng petsa ng kapanganakan. Hindi ka man lang nagtanong. Nag-drop ka ng barya at naisip mo na. Ang sinabi mo ay mababang antas ng panghuhula. Sanay ako sa Kimen Dunja, Liuren Shengshue, Meihua Yishu, at Taiyi Shengshue. Madali lang para sa iyo. Guro, sa wakas nahanap na kita. Hindi ko inamin na tinanggap kita bilang apprentice. Uy, Ate Chingyu, Mali ang tao mo. hindi ako nagkakamali. Bakit hindi ko tawagin ang ikalimang tiyuhin ko? Sige. Natatakot sa'yo. Ang anak ng pamilya Beiming mo ay naghuhugas ng pinggan para sa iba. Ang anak ng ikalimang pamilya ay nagmamalimos sa tabing kalsada. Uy, ito ba ay magandang tradisyon ng inyong apat na pamilya? Ito ay aksidente. Iba si Ate Chingyu. Siya ano? Ginawa niya ito ng kusa. Mauna na tayo. Naiintindihan ko. Gusto ng tatay mo na palakihin kang isang babaeng may talento at malatula na galing, kaya inaalagaan ka. Tapos dahil sa pagre-rebelde mo, naging pulubi ka na may tula. Hanggat gusto niyang ayusin ito para sa akin, hinding-hindi na niya ako makikita habang buhay. Ate, sapat ba ang iyong kalupitan? Mr. Chen, sa wakas, nahanap na kita. Mr. Sun, Mr. Chen, tulong. nabalitaan kita. Hindi ba't ang pamilya Sun mo ang sinira ng pamilya Nangong? Mr. Chen, ang galing mo talaga. At alam mo yon. Pakiusap, iligtas mo ang aking pamilya, son. Paano ito? Kailangan mong iligtas ang sarili mo. Iniligtas ko ang sarili ko at humingi ng patnubay kay Mr. Chen. Mas mabuting hanapin mo muna ang iyong mahal na anak. Buti ka, nilakasan mo ang loob na hamunin ng pamilya ng Gong. Ang apat na pamilya ay tila pantay-pantay ang kapangyarihan. Sa totoo, ang pamilya ng Gong lang ang nangingibabaw. Ate Chingyu, alam mo? Nabalitaan ko na ang pamilya ng Gong ay may isang kataas-taasang ninuno. Ang kataas-taasang ninuno na ito ay isang walang awa na tao. Kahit ang Black Dragon Society, gusto ko ring bigyan ng paggalang ang Supreme Ancestor na ito. Tandaan mong iligtas ang sarili mo. Bilisan mo at hanapin ang iyong mahal na anak. Pagkatapos, pumunta ka sa bahay ng pamilya, ng Gong, para humingi ng tawad. Salamat, Mr. Chen. Sige, paano kayo nangahas sa Nangong Mansyon na apihin ang ama ng aking anak? Ang tinatawag na Supreme Elder ng kanilang pamilya, Nangong ay isang batang babae na 20 anyos pa lang. Anong dapat ikatakot? Bakit hindi ko ipadala ang Black Dragon Society at lipulin ang lahat ng kanilang pugad? Dahil ang pamilya ng Gong ay matigas pa rin tulad ng dati. Pwede kang pumunta sa Dongfang Beiming at sa ikalima at ikatlong pamilya. Hindi mo kailangan maging magalang sa kanila. Matandang Dongfang, hindi pa napipirmahan ang kontrata, tatanggap ang inyong Oriental Mansion. Galit na galit ang Black Dragon Society. Sobrang kumpiyansa ng batang Master Long. Paano ako makakasigurado na pipirma ang aking pamilyang Dongfang? Haha, hindi mo ito mapipirmahan. Tingnan natin kung maglalakas loob kang magsugal. Ang aming Black Dragon Society, pupunta ba ang Black Dragon Army sa inyong Eastern Mansion? Sa paningin ng batang Master Longhan, maaari bang ang Black Dragon Society ay isang hindi matatalong nilalang? Hindi ko masasabing hindi matatalo. Ngunit ang pagdurog ng isang maliit na langgam, parang simoy lang. Halimbawa, si Miss Dongfang. Ikaw, iyon lang. Pipirma ako. Tatay, Uy, mag-usap lang. Bakit ka nananakit ng tao? Na nakita ko at pumapatay. tatay, sa sandaling pirmahan mo ang kontratang ito, ang buong negosyo ng ating Oriental Mansion, ngunit magiging wala itong laman. Kung ikukumpara sa industriya, mas gugustuhin ko pang maging ligtas ang aking anak na babae. Tatay at Ginoong Chen, si Ginoong Chen ay makakapagligtas sa atin. Yuer, lalaban ako Kamusta? Guro, anong problema? Hindi ko alam. Hindi sumasagot ang telepono ni Dongfang Yue. Chen Xiaozhou, bakit ka nangaakit ng mga batang babae kahit saan? Buwisit ka. Sino ang nagpalakas sa akin? May kakayahan. Guwapo ka ba? Qingyu, ibigay mo sa akin ang barya. Anong meron? Anong ginagawa mo?
Siguradong gumagamit siguro ng napakalakas na spell. Hindi, talaga namang marunong ka ng panghuhula. Guro, anong problema? Bakit di mo ako turuan ng dalawang trick? Tutulungan kita. Si Dongfang Yue ay nasa panganib. Mas mataas. Si Nasa panganib ang Eastern Moon. Dead. Hindi, ang buong kabisera. Ang taong makakagawa ng Oriental Mansion ay ang Black Dragon Society. Anong Black Dragon Society? Hindi ko alam. Ang mahalaga ay nasa panganib din ang asawa ko. Ang misis ay nasa panganib. Bilisan mo. Ito ay... Barya ng pagkabuhay, hindi. Ito ay isang kapalit na papel na figura. Napakamahal na bagay. Mga taong papel, huwag mabasa. Pumunta agad sa Donghuang Mansion para iligtas ang mga tao. Bilisan mo. Tiyak kong matatapos ang gawain. Ano ang ginagawa mo? Tangga, siguradong pumunta ang amo para iligtas ang asawa. Sinabi ng amo na bilisan. Tatay, dalhin mo dito ang helicopter na pinadala mo sa akin. Bilisan mo. Ang langit at lupa ay nahahati sa tatlo. Makatakas ang langit sa katawan. Sino ka? Ano ang gusto mong gawin? Sino? Si Gertang, narinig mo na ba? Mga gahaman. Hindi masaya si Tiger. Malala ang mga kahihinatnan. Babayaran mo ang dalawang sampal. Babayaran mo ang dalawang sampal na ito. Utang ina. Baliw ka talaga. Pakinggan mo ako, balahura. Hostage ka na ngayon. Pwedeng kong punitin ang ticket kahit kailan. Siyempre, hindi lang ticket ang kaya kong punitin. Ha ha ha. Maging kapatid na tigre ka niya. Kaya ko ring punitin ang damit mo. Ha ha. Nandyan na si Chen Xiaozhou na basura, ha ha ha. Ikaw pala yun? Oy. Sino yon? Si Nanggong Ling, chairperson ng Dangtang Nanggong Group. Bakit ka nakatali dito? Nasaan ang walang kwenta mong bodyguard? Si Chen Feng ang target mo. Dati si Chen Feng. Ngayon ay si Chen Feng, at ikaw na. Tingnan mo kung ayaw ng mabuhay ng pamilya Sun, di ba? Kung matatapos na ang pamilya Sun, pwede ba kitang gawing unan? Kuya Tiger, maglilibang ako sa kanya ngayon. Kantutin siya. Bata, kantutin siya. Bitawan mo ako. Tulong. Shui Qingyu. Ang anak ng Beiming Mansion, si Beiming Xue, at ang ikalimang Qingyu, mula sa ikalimang pangunahing pamilya. Ang master ay talagang isang diwata. Nasa panganib ang buhay ni Yue. Kilala ka namin. Kilala mo rin kami. Galing ka sa Black Dragon Society. Buti nandito kayong lahat. Sagipin mo ako sa paghahanap sa inyo isa-isa. Pirmahan ito at pwede na kayong umalis. Pakawalan mo siya. Kung hindi, ang Oriental Mansion, ang Beiming Mansion, at ang ikalimang pamilya ay magsasanib. May chance ka pa bang manalo ang Black Dragon Club? Kung hindi ka pumirma, mamamatay ka. Buwisit, sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Xue. Babae, ikaw. May baril ka, di ba? Bakit hindi mo ako patayin? Palaging may pagkakataon na walang bala ang baril. Mahal, nandito ako para iligtas ka. Kaya mo bang gawin mag-isa? Apelidong Chen. May lakas ka ng loob, di ba? May sasabihin ako sa'yo. Ito si Kuya Tiger mula sa sikat na Tiger Hall. Huwag mong sabihing ikaw. Ngayon ang pagdating ng Daluo Immortal, lumuhod ka sa lupa para sa akin. Magsunod-sunod ng 3 beses para umalis. Sasabihin ko sa'yo, mas mabuting magmakaawa ka sa iba na iligtas ka. Kung hindi, ikaw ang mga api sa asawa mo, patay ka. Patay na ako. Putulin siya. Putulin siya. Kimen Wanja, 3,000. 3,000 abeneda. Pambihirang tarangkahan. Atake! Ah! Anong klaseng halimaw ka? Bakit ang lakas mo? Kuya Tiger, natatakot ka ba? Kalokohan. Puputulin ko dila mo. Mga kapatid,
Marami tayo. Natatakot ba tayo sa kanya? Huwag kang matakot, putulin siya para sa akin. Nasaan na ang lahat? Tiyangan technique. Pagkabulag ng isang dahon. Ang galing mo. Alam mo, huli na. Diyos ko, ang guro ng nanay mo. Mahal, pasensya na. Hindi na kita iiwan ng basta-basta. Okay lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? Asawa, nag-aalala ka sa akin. Nag-aalala ka sa akin. Uy, anong ginagawa mo dito? Master at asawa, ayos lang ba kayo? Ilang araw ka pa lang sa kabisera. May kilala kang 3 magagandang babae mula sa 4 na pamilya. Ang swerte mo. Hindi asawa, dapat akong maging tapat sa iyo. Uy asawa, Lumuhod ka para sa akin. Humingi ka ng tawad kay Ji-Chen. Ji-Chen, ang inaanak ko ang hindi maganda. Hayaang gawin ng masamang ito ang ganitong mapanghimagsik na bagay. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako. Hinihiling ko lang na pakawalan mo ang bata. ano ang silbi ng paghingi mo ng tawad sa akin? Kinidnap ang asawa ko. Humingi ka ng tawad sa kanya. Miss Nanggong, ako si Sunjeng. Ikaw at ang anak mo, pumili ka ng isa. Huwag mong takutin ang tatay ko. Natatakot sila sa iyo. Hindi ako natatakot sa iyo. Bastos, lakas ng loob mo akong harapin. Demonyo ka. Pipilayan kita ngayon. Tatay, Simula ngayon, hindi ka na pinapayagang lumabas ng pinto. Mahal, sigurado ka bang sisirain mo ang pamilya nilang Sun? Kung mamamagitan ka pababayaan ko silang mabuhay. Wala akong pakialam, pero sa tingin ko lang, medyo kasuklam-suklam ang tatay niya. Bakit hindi natin siya bigyan ng 10,000 dolyar? At least, hindi ka mamamatay sa gutom. Gawin mo na lang ang sinasabi mo. Salamat, Ginoong Chen. Tatay, ang bilis mo naman akong patawagin. Ano ba? Si Tiger ay na-eliminate. Kahit hindi mamatay ang tigre maya-maya, gagawin din ito ng mga bata. Paano naman? Tiger Hall. Sa nominal, ito ay isang sangay ng ating Black Dragon Society. Pero sa totoo lang, umaasa siya sa pagkilala sa iyo ng maaga. Hindi kita pinapansin. Paulit-ulit pa kitang sinasalungat. Sa tingin ko, dapat akong mamatay. Sa kabila niyan, pero may tao mula sa aking Black Dragon Society na na-eliminate. Sabihin mo kung magpapanggap kang hindi alam. Ano ang iisipin ng mga tagalabas sa Black Dragon Society? Ito. Alamin kung sino ang gumawa. Ibigay mo siya sa akin. Maligo ka na. Si, Teka, ano yung sugat sa likod mo? sugat. Hindi ko nararamdaman. Hoy, okay lang yan. Maliligo na ako. Huwag kang gumalaw. Mahal, napansin mo ba? Parang gumaganda ang pagtrato mo sa akin. Anong ginagawa mo? Mag-asawa ba tayo? Ano pa bang magagawa ko na hubad sa kama? Ang una naming dalawa ay aksidente. Hindi ka rin siya. At saka, gago talaga itong si Chen Xiaozhou. Sabi mo may isang babaeng naghintay sa kanya ng matagal. Hindi pa siya dumarating. Sa tingin mo, baka isa siyang gago? Hindi mo pwedeng sabihin iyon sa kanya. Ang pamilya 5th ng asawa ko ay darating para makita ako. Bago ako bumalik. Pakiusap, huwag kang umalis ng kumpanya. Si Qingyu, sa tingin mo, darating ba ang guro? Narinig ko kay Xiao Yue na siya ang Tianxi ng Kunwu Mountain. Siyempre hindi siya magbabago ng pangako. Seryoso, noong nalaman ko na siya ang Tianxi ng Kunwu Mountain. At nagulat ako. Ang guro ng guro ay si Taoist Qingwei pala. Si Taoist Qingwei ba ang magiging guro ko sa hinaharap? Guro, nandito ka na. Oy, ito si... Si 5th Qingyu. Si Qingyu, maganda ba? Mr. Chen, pumasok po kayo. Tatay, ito si Chen Feng, ang malapit na alagad ni Taoist Priest Qingwei sa Kunwu Mountain. Mr. Chen, kilala na sa mahabang panahon. Ngayon kayo makikita. Talagang maswerte sa 3 buhay. Ikinagagalak ko kayong makilala, Tito 5th. Mr. Chen, nagkita na naman tayo. Tito Beiming. Mr. Chen, maupo po kayo. Si Mr. Chen ang nag-imbita sa iyo. Gusto ko lang magpasalamat ng personal. Isa pang bagay. Gusto ko lang mangahas na hilingin kay Mr. Chen na kumilos. Iligtas ang aming pamilya. Kung hindi kikilos si Mr. Chen, natatakot ako na kailangan kong maghintay.
Isang nilalang na kinatatakutan ng marami sa inyong pamilya. Maaaring ang Black Dragon Society ang nagbabanta sa Oriental Mansion? Ang Black Dragon. Tumatanda na tayong lahat. Malagpasan lang natin ang krisis na ito. Dapat na rin akong magretiro. Sa oras na iyon, ipapamana ko ang buong pamilya kay Ching Yu para alagaan, paumanhin sa pagiging mapangahas. Mr. Chen, kung gusto mo. Ang matandang ito ay maaaring magdesisyon at ipakasal si Ching Yu sa iyo. Hoy, matanda ka. Kung usapang pakasal, dapat si Shue namin. Pakasalan si Mr. Chen. Tatay, nandito si Mr. Chen ngayon. Ayoko makipagtalo sa iyo. Negosyo ng pamilya. Pwedeng ibigay sa isang trust. Wala akong pakialam. Ching Yu, inayos ko ang lahat para sa iyo ng maayos. Bakit ayaw mong makinig kahit isang beses sa sasabihin ni tatay? Ngayon, ang ating pamilya, usapang buhay at kamatayan. Bakit nakikipagtalo ka pa kay tatay? Gusto mo akong ipakasal mula pa noong bata ka? Binigyan mo ba ako ng pagpipilian? Tatay, ayoko maging manugang ng master. Gusto ko maging alagad ng master. At saka, may asawa na ang master. Sige, sige. Tigilan nyo ang pagtatalo. Hayaan nyo munang sabihin ko ang aking saloobin. Hindi ako makikialam sa inyong mga gawain. Hindi lang ako, ang mga alagad ng buong bundok Kunwu. Hindi sila basta makikialam sa mga gawain ng mundo. Si Mr. Chen ay gusto ng pera. Wala akong kailangan. Mga tito, isipin nyo ang Tatay, naiintindihan ko. Ano ang ibig sabihin ng guro? Hindi dapat makialam ang guro sa bagay na ito. Labag ito, sa batas ng langit. Kung makikialam. Guro, tama ba ako? Marami kang alam. Ganyan ang ginagawa nila sa TV. Paano ko hindi maiintindihan? Sa puntong ito, hindi ako umaasa sa bundok Kunwu. Sino pa ang aasahan ko? Dalawang tiyo, bakit hindi ninyo isaalang-alang ang mansyon ng Nangong? Matagal nang iniisip ng mansyon ng Nangong iyon. Ang matandang iyon na si Nangong Sheng ay hindi nagpapaapekto. Sinabi lang niya na hindi siya papayagan ng supremong ninuno na pangasiwaan ang mga bagay na ito. Ang mansyon ng Nangong ay isang nangingibabaw na pamilya. Hindi siya natatakot sa lipunan ng itim na dragon. Paano niya pakikialaman ang aming mga buhay? Kung gusto mong sisihin, tanging ang supremong matanda sa mansyon ng Nangong ang masisisi. Napaka-misteryoso. Wala kaming pagkakataong makipag-ugnayan. Hilingin si Ji Chen na kumilos. Tatay, Guro, Hindi ako maaaring kumilos ng personal, walang puwang para sa pagbabago sa puntong ito. Pero, matutulungan ko kayo. Ang dakilang matanda na nakipagtipan sa mansyon ng Nangong. Maari ba ninyo siyang hikayatin na kumilos? Depende ito sa inyong kakayahan. seryoso si Ji Chen. Uy, huwag mag-alala at maging masaya. Gusto ko kayong tulungang imbitahan ang dakilang matanda ng mansyon ng Nangong. Pero, may mga kondisyon. Anong mga kondisyon mayroon si Ji Chen? Hanggat kaya mong manalo sa laban na ito. Mula ngayon, ang kapitolyong ito ay mundo ng iyong mga kapatid. Sa totoo lang, ang aking Black Panther Hall, matagal ko nang nakita na ang mga tao ng kanilang 4 na pangunahing pamilya ay hindi nakakaakit sa mata. Sino ang nagsabing hindi? Sa panahong ito, ako, ang Giant Bear Hall, ay nagkaroon din ng mga alitan sa 4 na pangunahing pamilya. Kung hindi dahil sa utos ng Dragon Lord, sinuntok ko na siya. Dahil nakinig ka sa aking tatay, kaya nailigtas ko ang aking buhay. Bagamat ang 4 na pangunahing pamilya ay hindi kasing husay ng aking Black Dragon Society. Pero hindi rin ito madaling lapitan. Ang pagkamatay ng tigre, sa tingin ko alam mo rin ang 1 o 2 bagay. Sa makatuwid, ang taong lumalaban sa 4 na pangunahing pamilya mag-isa, iyan ang nangyayari. Ano ang susunod kung wala ang utos ng aking tatay? Walang hindi autorisadong aksyon kung kumilos ka ng walang pahintulot. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko pag-usapan ang pagkakapatiran noon. Long Xiao, bagamat ang tigre ay laging yumuyuko, nang mayabang hindi nasisiyahan sa Dragon Lord. Pero pagkatapos ng lahat, miyembro pa rin siya ng Black Dragon Society. Namamatay ba siya ng walang saysay? Kung talagang namatay ka ng walang saysay, nasaan ang mukha ng ating Black Dragon Society? Huwag kang mag-alala. Ang aking Black Dragon Society ay hindi kailanman hahayaang dumaloy nang walang saysay ang dugo ng aking kapatid. Miss Nangong, sabihin mo... Mga kapatid, huwag kang magkamali. Kahit Nangong ang apelyido ko, wala akong kinalaman sa Nangong Mansion. Noong nakaraang yugto, ang kapatid ko ay nagsinungaling din na galing sa Nangong Mansion. Parehong naapi ang pamilya Sun at si Kuya Hu. Nangong Ling, tagapangulong
Nangong. Chen. Ang pamilya Sun ay ligtas na. Mahal, ang ganda mo kapag nagsusumikap ka. Bawasan ang daldal. Tumutok na tayo sa negosyo, hehe mahal. Pwede bang magtanong? Sabihin mo na. Tingnan mo, ikaw ang pinakamataas na elder ng Nangong Mansion. Sa pagkakataong ito, ang Black Dragon Society ay kikilos laban sa 3 iba pang pangunahing pamilya. Wala ka talagang pakialam? Itong Beiding Shu, Dongfang Yu, Fifth Qing Yu. Lahat sila ay magagandang babae. Aking Chen Tianxi, ikaw ay para sa... Hoy asawa, ang katapatan ko sa iyo ay alam ng langit at lupa. Ang 3 iyon ay hindi talaga tipo ko. Bukod dito, bumaba ako ng bundok ngayon upang hanapin. Wala akong sinabi. Depende sa iyong pagsusumamo. Makikipagkita ako sa 3 matatandang tusong iyon. Sige, ihahanda ko ang kotse. Chen, natagpuan na kita sa wakas. Son. Ikaw, wag mo na akong tawaging Sunmei. Mahalagang impormasyon akong iuulat. Anong impormasyon? Magandang araw, ipakita mo sa akin ang pulseras na ito. Magandang araw, papunta ka na para suriin. Kung may anumang sira, kailangan mong magbayad ng buo. Mangyaring tingnan, ang pulseras na ito na jade ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Gumagamit ka ba ng credit card? Peke lang. Gusto ko pa ring manakot ng tao. Paano naman? Tagapamahala, sinira ng 2 ito ang kayamanan ng aming tindahan. Ang pinakamahusay na pulseras na asul na jade, ayaw ko na ng bayad ngayon. Pinaliktad din niya na ang pinakamahusay na sapiro sa aming tindahan ay peke. 2 pulubi na may suot na damit na ninakaw sa kung saan. Nagpapanggap na mayaman para makakita ng mga pulseras na hindi mo kayang bilhin. Ngayon, sira na ang pulseras. Hindi mo kayang bayaran? Gagawin ko ito kung magsusumpa ako ulit. Gawin mo. Subukan mong galawin ako. Sasabihin ko sa'yo. Marami na akong nakitang tulad mo. Tama na muna iyan. Kung makakakuha ka ng 3 milyon ngayon, kakainin ko ang mga sirang jayad na ito. Bibigyan kita ng 3 pagyuko pa. Credit. Kainin mo yan. Kung hindi mo makain, sasapakin ko ang ngipin mo. Bubunutin ko ang mga ngipin mo. Papunta na ang security. Mga magnanakaw sila. Tagapamahala, Sabi ko, sasalakayin ko ang bahay mo. Paano ka nangahas manakit sa mall ko? Pinagsamang puhunan ito ng Oriental Mansion at ng ika-5 pamilya. Ang gintong shop na ito ay pag-aari ng Beiming Mansion. Paano ka nangahas magulo dito? Ibig sabihin, hindi ako nakakasundo sa 3 malalaking pamilya. Tunin mo para sa akin. Ang 3 malalaking pamilya ba ay talagang kahanga-hanga? Paano ka nangahas mang insulto sa 3 pangunahing pamilya? Alam mo ba? Pekeng token yan. Ginto o pilak? Aray, miss. Bakit ka nandito? Nakilala ko si Mr. Chen. Miss, ang token namin. 5th order. King Yu. Iniisip ng tagapamahala mo na peke ang tanda ko. Tinapakan ko rin ang lupa ng ilang ulit. Miss, pasensya na. Pasensya na, mali ako. Walang mata. Maliit na mali. Patawarin mo ako, miss. Nangahas kang pabayaan ang mga panauhin ng ika-5 pamilya? Pumalakpak! Miss, mali ako. Tigil. Binibini. Sinaktan mo ako ng walang dahilan. Medyo walang katwiran ba? Ano ka ba? Naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Ako walang talento. Tagapangalaga ng samahan ng itim na dragon. Akala mo naging tagapangalaga ka ng samahan ng itim na dragon? May karapatan kang kausapin ako? Siyempre hindi ko kaya. Pero, Kaya ko ba? Paano nangyari? Aksidente? Binibining Nangong. Ikaw pala. Sa totoo lang, wala akong alam. Nakapagkita tayo sa pangalawang pagkakataon sa ganitong sitwasyon. Guro. Kagiliw-giliw, narito ang mga tao mula sa 3 pangunahing pamilya. Manager Su, maaari ka naming saktan. Tumahimik ka. Guro, nakatanggap lang kami ng text message mula kay Ate Chingyu. Dumiretso dito. Binatang Longhan, kung tama ang pagkakaalala ko. Kung gayon, ito dapat ang mansyong oriental.
at teritoryo ng ikalimang pamilya. Dati ito ay, pero mula ngayon, hindi na. Samahan ng itim na dragon, magdedeklara ba ito ng digmaan sa aming tatlong pangunahing pamilya? Tama. Pero ang kaaway ngayon ay hindi ikaw. Siya ang gusto ko. Ano ba yan? Gusto mong nakawin ang asawa ko? Hoy, naniniwala ka ba sa akin? Baka dahil sa nakaraang pagkikita ng hindi magkakilala si Binatang Longhan, galit. Huwag kang magkamali. Hanggat gusto ng binatang ito, anong babae ang hindi ko makukuha? Narito ako ngayon. Para sa paglipol ng Tiger Hall, ng itim na dragon. Ninakaw ng Tiger Hall ang asawa ko. Ano ba? Hindi mo ako hahayaang lumaban pagkatapos akong bugbugin. Miss Nangong ang asawa, magaling kang maglaro. Longhan, huwag kang magsalita ng walang katuturan sa harap ko. Tatanungin kita ng isa pang tanong. Paano mo gustong ayusin ito? Ang mga walang alam ay akala na ako ay isang kriminal. Ang young master Nangong Ling na ito ay talagang mausisa. Saan nanggagaling ang iyong kumpiyansa? Pwede ka bang tumigil sa pagsasalita parang babae? Matagal na akong hindi makarating sa punto. Subukan mong sumigaw sa akin ulit. Gago ka. Ginawa mo siya? Guro, tama ba ang ginagawa ko? Fu Huang, sino ka? Tanga, hinayaan kong manggulo ka sa asawa ko. Kailangan kong magmadali para makahanap ng tabla. Wow, ang galing ng master. Ang brutal noon. Napakabastos pa rin. Ang tatay mo gusto ng Dragon Soul, di ba? Hayaan mo siyang kunin ang pera para tubusin ang mga tao. Kung hindi, matatapos ka na parang tigre. Mag-ingat sa... Xiao Xue, Xiao Xiao Xue. Xue. Ikaw, Guro, bakit hindi gumagana ang barya ng pagkabuhay muli na ito? boba. Ang barya ng pagkabuhay muli na ito ay gumagana lamang sa isang gabi. Mabilis na ospital. Ji Chen, kumusta ang anak ko? Ji Chen. Sino ang mga miyembro ng pamilya ng pasyente? Doktor Ako, kumusta ang sugat ng anak ko? Sa kabutihang palad, walang nasaktang mahalagang organo. Inalis namin ang bala. Ang kasunod na paggamot ay isinasagawa. Maaari kang mapanatag na ang pasyente ay hindi nasa panganib. Kumusta? Ano? Naku. Ang galing. Ay naku. Tagapangulong Nangong. Maraming salamat. Sige. Ang pinakamataas na ninuno ng Nangong Mansion ay may imbitasyon. Guro, Dumating na si Tio Beiming. Nasa koma ka. Guro, tanggapin mo na akong apprentice mo. Ang pagtanggap ng apprentice ay pagsamba sa guro. Hindi ka maaring sumaludo sa akin ng ganito. Guro, nangako ka. Uy, Mr. Chen. Bakit ka narito? Pumunta ako para makita si Mr. Chen. Maaari ba kitang tulungan? Sa bagay na iyon, ang mensaheng ibinigay mo ay napapanahon. Kailangan kitang pasalamatan. Walang anuman. Siya nga pala, may lakad ako. Tulungan mo akong alagaan siya. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Nakita ko na si Miss Beiming. Akala ng tatlong malalaking pamilya, madudurog ang Black Dragon ko ng putik. Sabihin sa mga kapatid, ihasa ninyo ang kutsilyo para sa akin. Sa 3 araw, magpapadugo ako sa 3 malalaking pamilya. Puputulin ko ang ulo ng aso ng 3 matatandang iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Oh, Tatay, Kumusta ka? ayos lang ako. Pero kailangan nating gawin ito ng mabilis. 3 malalaking pamilya sa Bundok Kunwu. May mga tao mula sa Bundok Kunwu na sumusuporta sa iyo. Bundok Kunwu. Ang mga paring iyon. Hindi ba sinabi mong hindi ka na makikialam sa mga usapin? Tingnan mo ang Supreme Elder. Umupo. Alam ko na kung bakit ka pumunta sa akin. Bibigyan kita ng isa, pagkakataon para hikayatin ang Nangong Mansyon. Na kumilos. Elder Nangong. Siyempre, naniniwala kami na hindi ka natatakot sa Black Dragon Society. Pero kung ang Black Dragon ay ganap na makokontrol sa aming 3, ito ay katumbas ng pagsasanib ng karamihan ng kabisera. Sa panahong iyon, paano ka magkakaroon ng buong kumpiyansa na pigilan ang Black Dragon Society? Hindi, pero hindi problema ang pagpapanatili ng sarili. Ang aking 4 na pangunahing pamilya ay lahat ng seryosong pampamilyang negosyo. Hindi lamang ito lumalaki at umuunlad sa sarili.
Nagbigay din ito ng inspirasyon sa hindi mabilang na maliliit at katamtamang pamilya at negosyo. Kung ang tatlo sa atin ay mahulog ng sabay, natatakot ako na maraming kumpanya ang maaapektuhan, Elder Nanggong. Ano sa tingin mo? Well, sa antas ng ekonomiya, kahit ang Nangong Mansion ay kailangang magdusa. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, ang iyong Nangong Mansion, kailangan mong harapin ito ng mag-isa, mga desperado tulad ng buong Black Dragon Society. Sa totoo lang, hindi ako optimistiko tungkol sa Nangong Mansion. Hinihintay ko ito. Ibig sabihin, humihingi ako ng tulong. Nagbibigay din ito sa iyo ng pagkakataong iligtas ang iyong sarili. Gaya ng inaasahan sa unang henyo. Tiyak. Patriarkang Baiming, wala ka bang gustong itanong? Mangangako kang lalabas para salubungin kami? Tiyak na nagdesisyon ka na para sa sarili mo. Mahirap para sa aming panghihikayat na maimpluwensyahan ang iyong desisyon. Paumanhin. Wala kang pakialam. Diretsuhin natin. Ilang tao ang pumirma sa kontratang ito? Ang aking Nangong Mansion at Baiming Mansion. Ang ikalimang pamilya ng Oriental Mansion ay sabay-sabay na sumusulong at umuurong. Kung ganoon, ilang. Kung gayon, pakibalik. Matandang Nangong. Ngayon na napagpasyahan naming sumulong at umurong ng sabay, magpapakita ba ng sinseridad si Matandang Nangong? Anong sinseridad ang gusto mo? Nangong, Paano kung Ang ibig sabihin ng mga Supreme Elder ay samantalahin ang pagkakataong ito, tanggalin ng Black Dragon Society. Ang sinseridad ng aming Nangong Mansion ay sapat na. Ikaw na ang bahala, ang ito. Hindi mo ba sinamahan ang master sa bundok? Bakit ka bumaba ng bundok para hanapin ako? Master, kalkulahin ang oras. Sabihin, dapat nakahanap ka na ng hipag mo sa oras na ito. Kaya hinayaan mo akong bumaba ng bundok para sunduin ka. Manahin ang kanyang mana. Oops, sige. Naiintindihan ko. Pwede kang umuwi muna. May iba pa akong gagawin. Uuwi ako kapag tapos na. Kakababa ko lang ng bundok. Ihatid mo ako pabalik. Makinig ka sa kuya mo. Napakadaming magagandang mundo sa paanan ng bundok na ito. Napaka-apekto. Kung sakaling maging hindi matatag ang iyong puso ng Dao, maadik, ang iyong daan ay walang silbi. Ay, tinuturuan mo pa ako. Hindi ba ilang taon kang mas matanda sa akin? Wala akong pakialam. Hindi ako babalik. Hindi lang ako ayaw bumalik. At wala akong pera. Ano ang gagastusin ko dito sa mga araw na ito? Bahala ka na, kuya. Uy, wala rin akong pera. Hindi. Matagal ka nang bumaba ng bundok. Bakit wala ka man lang pera? Kuya, bumaba ako ng bundok para maghanap ng asawa. Hindi ako naghahanap ng pera. Long Xiao, binabati kita sa iyong paggaling at paglabas ng ospital. Anong dapat batiin? Kung hindi natagpuan ng tatay ko ang pinakamahusay na doktor, akala mo ba makakalabas ako ng ospital ng ganito kabilis? Long Xiao, ikaw ay... Lao Tzu ay galit na galit. Kailangan magpalabas. Ganyan lang? Isang tama ng bala lang. Walang kahirap-hirap. Ginagamit ko ang mga ehersisyo na itinuro ng aming guro. Tinulungan siyang muling itayo ang kanyang laman at dugo. Muling likhain ang laman at dugo. Anong ibig mong sabihin? Dugo. Tama. Hintayin natin siyang magising. Dapat ay walang pinagkaiba sa normal na tao. Babae, ikaw ay isang buhay na diwata. Teka muna. Ito ba ang aking hipag? Anong hipag? Kaibigan ko iyon. Guro, ako ay isang apprentice, hindi kaibigan. Hindi mo naman ibabalik ang pagtanggap sa akin bilang iyong alagad, di ba? Naniniwala ako. Ang tanga mo kaya hindi ka dapat maging hipag ko. Tatay? Kumusta ang paggaling mo, Sinta? Tatay, gumaling na ang katawan ko. Narinig kong pinaalis mo ang Mantis Squad iyan, ang huling trump card ng Black Dragon Society. Lord Dragon Soul, dapat kang mag-ingat kay Chen Feng. Siya ay isang paring Taoista ng Kunwu Mountain. Kunwu Mountain. Nakakaasar talaga. Inapakan ko siya, Kunwu Mountain. Hemp. Tatay, at ang Nangong Mansyon na iyon. Pinabayaan ko siyang mamatay. Mukhang hindi mura ang lugar na ito. Kuya, hindi mo ba sinabing wala kang pera? Dito nakatira ang asawa ng kuya mo. May pera siya.
At ito ay, Uy, asawa! Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang aking nakababatang kapatid na babae sa Kunlun Mountains. munting nakababatang kapatid. Kumusta? Hipag. Uy, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Nakababatang kapatid. Seryoso ako. Nakababatang kapatid. Miss Nanggong, hindi ko akalaing nagkita tayong muli ng ganito kabilis. Gumaling na ang mga sugat mo. Hindi masama. Matibay ito. Sina Nanggong Ching at Long Han ay nagloloko. Bakit hindi? Ang aking mabuting kapatid na babae. Ako ay miyembro na ng binatang si Long Han. Wala na tayo doon. Sa sukat? Pero hindi ako nag-iisip na tawagin kang ate. Ching Air, nandito ka ba para sunduin ang nanay mo? Oo, nanay. Gusto kitang ilayo mamaya? Hindi ko hahayaan na mamuhay ka sa ganitong miserableng buhay. Bibigyan kita ng 100,000 na baon bawat buwan. 100,000? Ay, ang galing naman. Nanay, tumahimik sila. Tumahimik ka, isa kang rebelding babae. Huwag mo na akong tawaging nanay sa susunod. Wala akong anak na ikaw. Anong nangyayari? Relax lang. Mas masaya mamaya. Long Han, pumunta ka ngayon dahil akala mo nakuha mo ako. Hindi mo pa ito deserve. Ang target ko ay siya. Sa sandaling makita kita, lumalabas lahat ng dati at bagong poot ko. Ngayon sasabihin ko sa iyo, hahayaan kitang mamatay ng walang libing. Mukhang hindi ka pabugbog. Ngayon, hindi na ako makikipag-usap ng maraming kalokohan sa iyo. Patayin siya. Baliw ka ba? Magre-rebelde ka ba? Makita ang Supreme Elder. Tumayo ka. Ikaw pala. Nangong Mansion Supreme Elder ikaw pala. Eksakto. Ako ang Supreme Elder ng Nangong Mansion. Pero huli na ang pagkakaalam mo. Dapat alam ko na? Dapat alam ko na. Ang sikat na Mantis Squad. Pabayaan ko na ang mga tao mula sa Nangong Mansion na kumilos. Paano ka hindi handa? Sa totoo lang, ang mga tao ko ay nakapasok na sa Mantis Squad. Ikaw Black Dragon Society, sa harap ko. Mga langgam lang. Alam mong darating ako. Ang kalmado pa rin. Hinahangaan kita, hahaha, gaya ng inaasahan sa pinuno ng 3 pangunahing pamilya. Hahaha. Hemp, matandang gago? Mahirap sabihin kung sino ang pumatay sa USA ngayon. Huwag kang masyadong masaya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nandito kami naghihintay mamatay? Kaya ka pa nabubuhay. Sabihin mo sa akin, Naalala ba ni Tio Longhun? Masisira ba ang itim na dragon ngayon? kung gayon, patunayan mo sa akin. Kaming mga tiyak na hindi tugma sa iyong mga mamamatay tao. Bukod dito, sila ang sikat na Mantis Squad. Makikilala ang pangkat ng praying mantis. Magandang paningin. Ikaw? Ako? Ang aking amo ay yumaman. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ang aking kamatayan. Hahaha. Hindi ka magiging tanga para isipin iyan. Talaga bang maililigtas ka ng Nangong Mansion? Hahaha. Sige, tigilan mo na ang kalokohan mo. Suntukan na. Kaluluwa ng Dragon. Mansion ng Nangong. Kung hindi dahil sa utos ng aking pinakamataas na ninuno ngayon, ililigtas namin ang iyong buhay. Hindi mo gustong pumasok sa villa na ito. Bakit? Bakit? Ang grupo naming Praying Mantis, may tagapasok? Hindi mo man lang alam kung anong uri ng organisasyon ang iyong Black Dragon Society. Isang grupo ng mga gangster. Hindi mo pa rin naiintindihan, hindi ba? Kahit gaano kahigpit ang pagsala mo sa mga miyembro ng Mantis Order, hanggat hindi mo mismo sinusuri, may tao pa ring papasok sa backdoor. Pagkatapos ng lahat, hindi nagkukulang sa pera ang aking Nangong Mansyon. Ipagkanulo ako. Kayo lahat ay nagtaksil sa akin isa-isa. Kunin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Patumbahin mo siya. Sa hinaharap, ayaw ko na ng 5,000 yuan na baon. Hindi na ring 4,000. Bigyan mo na lang ako ng 3,000 kada buwan. Nanay, mag-empake ka na at maghanda ng umuwi.
ipaparenovate ko ang bahay para sa iyo. Para mas komportable ang pananatili mo. Walang hiya ka. Sinabi ko lang yan para bigyan ka ng respeto. Ang galing mo talaga. Umuwi ka na sa probinsya ninyo. Sa kasariwa naman ang hangin doon. Nangong Ching, paulit-ulit mong hinahamon ang aking hangganan. Ayan na naman. Wala akong kapatid na babaeng walang hiya na tulad mo. Mahal, babalik ako sa Kunwu Mountain. Baka hindi na ako muling maging bodyguard mo sa hinaharap. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ang komedyang ito ay dapat nang matapos. Hindi? Ano? Huwag mo na akong tawagan. Hindi asawa. Lakasan mo ang boses mo. Hindi kita masyadong marinig. Sinabi ko, huwag mo na akong tawaging asawa. Narinig mo ba yon? Tingnan mo ang sarili mo. Magsalita ka lang. Bakit ka nananakit ng tao? Hindi tayo pareho. Hindi kita minahal kailanman. Hindi ikaw ang hinihintay ko kailanman. Amo, tingnan mo ang sarili mo. Laging iceberg. Pwede mo ba akong ngitian muli bago ako umalis? Oops, kalimutan mo na? Ang magpatawa sa'yo ay mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit. So, Aching Iceberg President. Tayo. Paalam. Nag-aantay ba ako ng isang tao? Isang tao na maaaring hindi na talaga babalik sa akin. O may napalampas ka bang ibang tao na karapat-dapat pagkatiwalaan ng iyong buhay? Mahal, kung talagang ayaw mo sa akin, kalimutan mo na. Kung gusto mo, tiyak na pananagutan kita. Mahal, pasensya na. Hindi na kita iiwan ng basta-basta. Asawa, mahalaga ako sa'yo. Mahal, tingnan mo kung may itatanong ako sa'yo. Chairperson, ang iyong bagong bodyguard ay napili na. Papasukin mo siya. Aking babaeng presidente na parang iceberg. Maaari bang magtanong? Kailangan mo ba ng banal na bodyguard? Hindi ka ba bumalik para manahin ang trono ng makalangit na guro? Oo, naman ako na. Hindi ka ba bumalik para maghanap ng trabaho? Nagkataon na nakita ko ulit ang chairperson ng Nanggong Group. Nagre-recruit ng mga bodyguard. Susubukan ko ulit. Bumalik. Nagkataon lang na magdi-divorce na tayo. Nag-divorce na rin. Ngayong hindi na ako pinipilit ng nanay ko, ako'y. Naghihintay pa rin para kay Chen Xiaozhou. Tara, sumama ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Anong sikreto? Hindi mo ba gustong malaman kung nasaan si Chen Xiaozhou? Kinakabahan ka ba? Paano mo siya natagpuan? Ako ay isang makalangit na guro. Hindi madaling makahanap ng tao sa pamamagitan ng panghuhula. Hindi kita tinulungan dati dahil ayaw kitang mawala. Ngayong determinado ka na ang hiwalayan ako, hintayin mo si Chen Xiaozhou. Wala akong magagawa. Handa ka na ba? 3, 2, 1. Ang iyong banal na bodyguard, nagpatuloy si Chen Xiaozhou.